ang buta, pagawas na si Jesus sa siyudad sa Jericho, kunya daptin sa dalan, perhaps outside the gate of the city, dito ang mga beggars, ang mga makilimos, they are at the roadside, kay apil man sila sa kanang tawag na marginalized sectors of the society. Madaptin sila kung wala sila dungog, wala sila kanang pangalan sa katilingban. Dito nila ang makalimos mangayo og kwarta o pagkaon para sa ilang mamuhi sila, survive sila. Ang ilang survival nagdepende sa mga tao nga maluoy kanila. So ang mga makalimos sa kahimtang sa mga Hudiyo di na magsinggit-singgit. Igo na sila musulti kung usay kinahanglan o adaptin sa dalan nung ka nga musinggit-singgit na sila. Pero dire sa atong ebanghelyo, ang makilimos si Bartimeos, anak ni Timeos nga buta, nisinggit siya, anak ni David, kaluyin taon ako. So daghan ang mga tao nga milabay-labay diya kaniya panuwa may naluoy. Sa diha ang buta di man makita, ang iyang isaligan, ang iyang dunggan ra sa mga humihom o sa madungog niya busa iyang nadunggan niya na si Jesus. Uban sa panon pagawas sa syudad, busa bisingkit siya, anak ni David, kaluyin taon ako. Kanang Bartimeus cannot see anything but darkness, kangit-kit lang yung makita. Imagine kanato kung kita di nakita. Kanabang nag-start ko sa halos di makita sa diha nag-edad ko 40, kaya yun nga life begins at 40. O niya, I was here at the time, nag-40 ko, musa I asked the treasurer to bring me to the optometrist niya para matauran ko salamin. O niya, duharang gabi guba na. Ano man, kay matulog ko, nakasalamin man ko. O niya, another mahal-mahal nga salamin dito ko sa Osaka clinic. O niya, around 5,000 ang presyo. And again, after 4 nights, naguba kay naligiran. So another na po, 7,000 naguba. Kaya nga naman, di magdugay, kaya nga naman, apil man sa pagkatulog. Kaya nga naman, padre nga, mag-antihos man ka, kung matulog ka, nga di mo na gamiton, para, ingon ko, jokingly, I said, para sa akong damgo, klaro ang akong gidamgo. So, ingon na. So matod pa nila, kung magkatiguan ka, magsugod ang imong sakit kanang sa di ka kita, wahin ang uban mga sakit, kanang mga arthritis sa diha. Ang una, blurred na yung pananaw. So imagine si Bartimeos, usa ka buta sama sa ingon sa ebanghelyo, siya usa ka buta. Unya at the roadside siya standby, and then pagabot ni Jesus, nanawag siya. Unya paingon ni Jesus, tawgas siya. Kanang iyang gihukas ang iyang kupo. Ang kupo simbolik sa iyang shelter. Kay mura na iyang silgan panahon sa katugnaw sa gabion, ug mo sa iyang silgan nga tabon sa iyang lawas, ug mo sa iyang gigamit kanang kun dunay limos pinaagi sa mong kupo nga isawod diha. So mo na usa ka buta nga makilimos. Kanabang sa diha nga duol siya kay Jesus, naglukso-lukso sa kalipay, unya matinga ka nga, wala man siya muduol kay Jesus as a beggar. He approached Jesus as a supplicant rather than a beggar, unveiling himself as a beggar. Tato pa, walay iyang dala. Unlike compared to kanang last Monday nga gospel nga sa Mark 10 gihapon, 17 to 27, a young man approached Jesus, "What must I do to gain eternal life?" Kanang nasa balaod sa 10 commandments, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, etc. Ay, buhat naman ako, sukat pa sa aking mga bata. Pero sa yung buhaton, ng Jesus nga, okay, uli sa inyo, ibaligya ang tanan nimong kabtangan, ug ang halin ihatag sa makabos, ug balik diri nako, ug sunod. Ang tao nagbinghoy. Masulubon, biya kay Jesus, kay he is so attached with his properties or money.
Unlike this bigar, wala iyang gisaligan gawa sa iyang kupo, iyang gibiyaan ihukas sa iyang kupo aron makaduol kang Hesus kay siya nanginahanglan. Matod pa nga he give up all to see again. So matod pa sa usa ka author, we are all blind beggars because we always ask mercy from God. Pero unsa may atong attitude, biduol mo kita kay Hesus nga we surrender ourselves tanan nato nga mga gitaguan nga pagbati nga ato mga kasuko nga ato mga pagmahay mga hinanakit ato pag-surrender sa Ginoo aron kita maayo sama sa usa ka buta nga si Bartimeus. Ang tanan iyang gihalad, the only thing he has was his cloak, ang iyang kupo. Bisan ang iyang kupo nga that is his security blanket, iyang gi-offer, gihubo niya kay siya nangayo sa Ginoo panambang he wants to see again. So gusto siya makita, busa hubo siya atubangan ni Jesus, meaning we are nothing before Him. In humility, we approach Jesus sa pagampo nga walang-wala. Dili ko na yung mga hinambi nato nga mga tinago sa atong kinabuhi, ang mga kasuko, ang atong mga pagbati nga mo ibabag sa atong kaayuhan. Imagine nga naman balik-balik atong sakit tungod kay matod nila nga tungod kay nangayo tagpasaylo sa Ginoo pero di ta makapasaylo sa uban. Unya nangayo tagkayuhan di ta maayo tungod kay wa man sabta mo give up sa atong mga hinanakit, mga pagbati sa ilawom. Masama sa usa ka buta nga si Bartimeus, iyang gihatag gihubo ang tanan. Lami na ang iyang security blanket nga kupo nga the only thing na iyang ipanag-iya, iyang gihubo atubangan sa Ginoo tungod kay gusto siyang makakita pag-usab. Ang pangutana nato sa galingon, unsa man ang atong gipanghukas sa atong pagalingon aron kita ngayan muduol sa Ginoo ug mangayo og tabang kaniya.